Mapagpalang umaga po sa ating lahat muli. Morning po. Good morning. Good morning po. Good morning po, Pastor. Noong panahon ng pandemya, naging mahalaga at matinding panawagan ng paghuhugas ng kamay. Sino dito sa inyo ang maya-maya naghuhugas ng kamay ng pandemya? Hospital kasi Sino dito hindi? Walang pakialam. Ito ay para maiwasan ang pagkalat ng sakit na sanhi ng COVID-19. Sa mga pag-aaral ng mga dalubhasa sa medisina at pagpublikong kalusugan, napatunayan na mahalaga ang kagawian ng paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit sa komunidad. Alam niyo kung kailan na-discover yun, mga kapatid? 19th century. Na-discover na ang paghuhugas ng kamay ay may malaking kaugnayan sa community health at hygiene. Nang mapansin ng isang Hungarian doctor na si Ignaz Semmelweis ang malaking pagkakaiba ng mortality rate sa dalawang maternity wards sa hospital na kanyang pinagtatabahuan. Napansin niya, na-discover niya sa kanyang pagsisiyasat na kaya pala malaki ang bilang ng mga sanggol na nagkakasakit at kadalas ay namamatay doon sa isang ward na pinapamahalaan ng isang surgeon ay dahil naipapasa nito ang mga microorganism na nakuha niya mula sa kanyang mga operasyon bago mag-attend naman sa mga anak na ibang mga pasyente. So nakita niya na gamit yung kanilang mga kamay, mga magpapanak sila. Tapos, pagkatapos nun, walang hugas-hugas, doon naman siya sa kabila. Imagine niyo ilang mga sanggol ang nagkakasakit sa mga panahon na yun. Sa panahon natin ngayon, hindi na pwede yun. Napaka-stricto na ng hospital pagdating sa kalinisan. No? Hindi lang paghuhugas ng kamay, kailangan meron silang mga suot na mga safety equipments, no? Gloves, face mask, at face shields. Kaya naging mahalagang panawagan, mga kapatid, sa mga ospital at iba pang panggamutan ang palagiang paghuhugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Kahit na ngayon, natapos na yung pandemya, marami pa rin tao may bit-bit na alcohol o kaya hand sanitizer sa kanilang mga bag. Wala nang face shields, yung iba may face shields pa rin. Pero at least yung paghuhugas ng kamay, yung pagpapanatili nun ay napakahalaga. Marami pa naman sa atin sanay kumain ng nakakamay. Lalo na pag yung ulam ay tuyo, dahil, tapos may kamatis, magpapakamay ka talaga eh. Kahit na yung mga kaibigan ko, pag nung kabataan namin na kumakain kami sa Inasal, nagkakamay sila. Minsan nakakalimutan ng maghugas ng kamay sa sobrang kagutuman. Kahit kung mga bata tayo, mga kapatid, tinuruan tayo ng kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Sa paaralan man o sa bahay, bago tayo kumain o pagkatapos gumamit ng banyo. Meron pa nga sinasabi na pag naghugas ka ng kamay, kailangan mong umawit ng happy birthday to you kahit walang birthday. Dapat ganun daw katagal yung paghuhugas mo ng kamay para talagang mamamatay yung mikrobyo. So, iikot-ikot mo, gaganyan-ganyan mo, tapos biglang nawalan ng tubig, hindi ka nakapagbanlaw. Sama ng loob mo, di ba? Ganyan, inaral natin yun. Nung naalala ko, nung daycare ako,
tinuruan kami maghugas ng kamay. Ngunit mahalagang tandaan din natin mga kapatid na ang gawain ito ay hindi lamang para sa ating sarili. Hindi lamang ito para sa ating sarili. At makikita natin yun nung panahon ng pandemya. Yung pagsusuot ng face mask, paghuhugas ng kamay, hindi lamang para proteksyonan yung ating mga sarili upang hindi magkasakit, kundi para din sa iba na sila ay ating ding maproteksyonan at hindi din magkasakit. Ang paghuhugas ng kamay ay naging mahalagang usapin sa pagitan ng mga Pariseo at Iskriba at ni Jesus doon sa ating patayang talata na binasa kanina sa Marcos, Kabanata 7, talata 1 hanggang 23. Nung dumating nga yung mga Pariseo at Iskriba o yung tinatawag ng mga tagapagturo ng kautusan, napuna nila na ang kumakain ng marumi yung kamay, yung mga alagad ni Jesus, nakita nila. Hindi naghugas ng kamay, pero kumain. Kaya tinanong nila si Jesus, bakit hinahayaan mo na hindi sumunod sa turo ng kanilang mga ninuno ang inyong mga alagad? Kumakain kasi sila ng hindi naghuhugas ng kamay ayon sa kaugalian. No? Meron silang tinutukoy na tradition. Meron kasing tinatawag na cleansing ritual na sinusunod ng mga Pariseo na minanapan nila sa kanilang mga ninuno. Kahit sa lumang tipan mga kapatid, mababasa natin ang tradisyon ng mga Israelita, partikular ng mga Levitang pari tungkol sa paghuhugas ng kamay. Hindi nga lang paghuhugas ng kamay, pati yung paliligo. Hindi sila naliligo ng isang beses lamang sa isang araw. Marami. Bahagi ito ng kanilang kasanayan sa paglilingkod sa templo. Bakit sila naghuhugas ng kamay? Bakit kailangan nila papanatili yung kanilang sarili? Kasi para sa kanila, mahalaga na panatilihin ang kanilang kalinisan upang hindi sila madumihan at maging madumi sa paningin ng Diyos. So yung kalinisan na tinutukoy nila dito, hindi lang kalinisan ng physical. Higit sa lahat, ang mas tinutumbok na sinasabi nila dito ay kalinisan ng kalooban para maging banal, para maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Kaya, sa kabilang banda, ang cleansing ritual ay tinatawag din nilang purity ritual. Sapagkat pagpapanatili din ito, hindi lamang ng kanilang kalinisan, physically, kundi yung kanilang kapanalan. Para sa mga Pariseo at tagapagturo ng kautusan, ang pagkain ng hindi naghuhugas ng kamay o paghuhugas ng pagkain at iba pang kasangkapan na ginagamit sa pagkain ay nagpapadumi sa kanilang sarili. Sa madaling sabi, ang pagpuna nila sa alagad ni Jesus, mga alagad ni Jesus, ay pagpuna nila sa pagiging pabaya nito dahil hinahayaan ni Jesus na maging marumi ang kanyang mga alagad. Inside, yung kanilang kalooban. Dito makikita natin na ang punto o tanguhin ng puna ng mga Pariseo at Iskriba ay hindi talaga ang dumi sa kanilang mga kamay na maaaring magdulot sa kanilang pagkakasakit. Hindi yun yung kanilang concern na baka magkasakit yung mga alagad mo. Turuan mo naman maghugas ng kanilang mga kamay. Hugasan mo naman yung inyong kinakain. Hindi yung kalusugan yung concern ng mga Pariseo at Iskriba. Humahanap lamang sila ng butas na makikipuna kay Jesus at nakita nila yung butas.
na para maging dahilan para punahin si Jesus. Alam ni Jesus ang kanilang motibo at hindi sinasantabi ni Jesus ang kahalagahan ng paghuhugas ng kamay. Hindi sinasabi ni Jesus, bakit? Mahalaga ba yan? Hindi naman mahalaga yan. Walang sinabi si Jesus na gano'n, mga kapatid. Hindi niya sinasabi na hindi mahalaga ang paghuhugas ng kamay. Mahalaga ang paghuhugas ng kamay para makaiwas sa sakit, para mapangalagaan ng sarili. Ngunit sa panahon ni Jesus, maraming tao ang walang napagkukunan ng malinis na tubig. Napakalimitado ng tubig sa kanila. Kaya nga marami sa kanila nagkakasakit. At karaniwang sakit ng mga tao nung panahon ni Jesus, ketong, sakit sa balat. At madalas, ang tao na nagkakaroon ng sakit sa balat ng ketong ay dahil sa maruming paligid. Dahil sa kakulangan ng tubig para sila ay makapaglinis, maging maliwalas yung kanilang pakiramdam. Napaka-limited ng tubig, malinis na tubig ng panahon ni Jesus. Merong tubig, may ilog, pero yung ilog, madalas nakikita nyo yun sa probinsya eh. Yung ilog, madalas doon na naliligo yung mga tao, doon na rin dumudumi, pati yung alaga nilang kalabaw, doon papaliguan. Sa tingin nyo, pag naghugas kayo ng kamay doon, malinis? Magiging malinis ba? Diba? Kaya kung iisipin nyo, kung susundin yung utos ng mga Pariseyo, napakahirap. Walang means para mangyari at masunod yung mga bagay na iyon. Hindi dahil ayaw nilang sumunod, pero walang means, walang paraan. Walang malinis na tubig. Walang sapat na supply ng tubig para sila ay makapaghugas, maligo. Napakalimitado ng tubig sa kanila. Tulad ng nararanasan ng maraming tao sa mundo natin ngayon. According to the United Nations World Water Development Report noong 2023, last year lang po ito, very updated. 2.2 billion people ang walang access sa malinis na tubig. Sabihin nyo, 2.2 billion. 2.2 billion. Billion, ha? At alam nyo kung ilang percentage yun sa total world population? 26%, more than 1/4, walang access sa malinis na tubig. Hindi lang access sa tubig, kundi malinis sa tubig. Yung iba may access sa tubig, pero marumi. Pwedeng magkasakit kapag uminom. Yung tubig nga natin ngayon, hindi na rin safe eh. Meron bang umiinom sa inyo direkta sa gripo? Pag dito kayo sa Manila, inom kayo ng direkta sa gripo. Hindi nyo alam, pinaligo na yung Rizal nung unang panahon. Diba? Nagsacycle lang naman yun. Pero walang malinis na tubig. Uso na nga ngayon yung water refilling station. Meron tayong filter. Walang mga ahas na uminom ng direkta sa gripo. Ganun yung kalagayan ng ating mundo ngayon. Marami ang walang access sa malinis na tubig. Isipin nyo mga kapatid, meron ba kayong alam na ilog dito sa Metro Manila na pwedeng paliguan? Safe paliguan? Meron ba?
Wala. Kasi pag maligo ka, ay baka mas malinis ka pa kahit hindi ka pa naliligo ng isang linggo. Baka mas malinis ka pa dun sa tubig sa iyong pasig. Kung ganito ang kalagayan, paano sila makakapaglinis ng sarili? O makapagpupunas man lang ng kamay, makapaghuhugas? Sa panahon din niyo, marami klaseng grupo ng mga Hudyo na may iba't ibang tradisyon sa isa't isa. Ang mga Pariseo, mga kapatid, kilala yan sa mahigpit na pagtupad ng mga batas ni Moises. Para sa kanila, ang pagtupad ng kautusan ni Moises ang siyang magpapabanal sa tao. Pero iba't ibang tradisyon ng mga Hudyo, depende sa kanilang grupo. Hindi lahat ay talagang sumusunod sa nakasanayang katuruan na minana ng mga Pariseo. Kaya bakit kailangan pag-higpitan ng mga Pariseo ang mga alagad ni Jesus kung hindi naman Pariseo? Di ba? Yun yung mahigpit doon. Wala na nga silang means paraan para masunod yung kautusan. Hindi naman din sila Pariseo para sundin yung mga utos na yun. Kaya bakit nila kailangan paghigpitan ang mga alagad ni Jesus? Sa mga puntos na ito, mga kapatid, nakikita ni Jesus ang motibo ng mga Pariseo at Eskriba. Hindi ang pagkakaroon ng malinis na kamay bago kumain ang talagang nasa isip nila para sa mga ito na hindi magkasakit. Ang iniisip lamang nila ay ang mapanatili o pagpapanatili ng kalinisan ng kalooban at kabanalan ng kanilang sarili at maiwalay sa nakararami. Sa kanila, pag meron kang sakit sa balat, kapag meron kang sugat, meron kang dugo sa iyong katawan, kino-consider kang marumi. Hindi ka pwedeng hawakan. Ganun yung kaugalian ng mga Pariseo, mga kapatid. Ang tunay na intensyon nila, ang tunay na intensyon ng puna nila ay dahil magiging malumi or unholy ang mga alagad dahil sa hindi nila paghuhugas ng kamay at hindi sila magiging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Paano ba maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos? Kahit siguro pagbabad ka maghapon sa banyo, maligo, o doon ka bumabad sa bathtub nyo, kung walang bathtub doon sa drum, kahit maghapon ka magbabad, hindi ka magiging malinis sa harapan ng Diyos. Kasi hindi naman yun yung paraan. Diba? Sapagkat wala namang masama sa paghuhugas ng kamay, mga kapatid. Walang masama. Nakakabuti pa nga ito eh. At nakita natin ang kahalagahan nito sa panahon ng pandemya. Lahat tayo conscious na sa paghuhugas ng kamay. Hindi din isinasangtabi ni Jesus ang kahalagahan nito para sa kanyang mga alagad. Ngunit kung dahil lamang sa mahigpit na pagsunod sa kaugalian, panuntunan, batas o tradisyon para maging angat ka sa nakakarami, doon makikita ang malaking problema. Kaya ang tahasang sagot ni Jesus sa kanyang mga alagad ay isang malaking katotohanan na nagpabago sa tema ng paglilinis na kanilang pinag-uusapan. Sabi niya, mga mapagkunwari, mga ipokrito, mga mapag-imbabaw. Tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isinulat, ang paggalang sa amin sa bayan ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukay.
Walang kabuluhan ang kanilang pagsamba sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo mga tradisyon ng tao. Nagbigay pa ngayon ng halimbawa si Jesus tungkol sa pagsunod sa magulang. Di ba kasama yun sa Ten Commandments? At sa kanilang tradisyon, iyon ay direkta galing sa Diyos. Binigay kay Moises. Pero meron din batas na sinusunod ng mga Pariseyo na kapag ang isang anak nagbigay na ng handog nila sa Diyos, lalo na kung yung handog na yun ay parang tulong sana nila sa kanilang magulang, exempted na sila. Jadi parang nilapastangan din nila yung utos ng Diyos. Walang consistency sa pagsunod nila sa katuruan at batas ng Diyos. Maraming ganon sa atin sa panahon na yun. Maraming ganon sa atin. Minsan iniisip natin, kailangan sundin ang mga katuruan, ang mga batas. Kasi kung hindi, magiging makasalanan. Ganyan yung common conception. Pero hindi nila naiisip, maraming mga kautusan din ang nababaliwala natin. Maraming aral ni Jesus ang nababaliwala natin sa mahigpit nating pagtupad sa isang kautusan. Lalo na pag yung kautusan hindi makatwiran. Maraming mga batas ngayon sa atin na pinapasa na hindi makatwiran. Bigyan ko kayo ng example. Train law. Alam niyo yung train law? Yung bagong taxation system natin. Binigyan ng exemption yung mga sumasahod ng 20,000 pesos pababa pagdating sa pagbabayad ng buwis. Pero, dinagdagan nila yung VAT sa mga produkto na binibili ng mga ordinaryong mamamayan katulad ninyo. Sino ba sa inyo dito ang sumasahod ng 20,000 per month? O sige, huwag kang magtaas. Baka mapupo. Sino dito ang hindi sumasahod? Huwag tignan nyo, ang daming hindi sumasahod. Sino dito sa inyo ang tumatanggap lang ng sahod mula sa kanilang asawa? Matagal na kayong exempted sa taxation. Pero, mga kapatid, hindi kayo exempted sa taxation kapag bumili na kayo ng mga basic products. Makatwiran o hindi? Yung sardinas na lang nga lang ngayon magkano siya 5 years ago? Before pandemic, 13 pesos? 14? Ngayon, magkano? 28. 25, pinaka 28. Baka Spanish yan. Spanish natin. 25 pesos. Ang laki ng tinaas. Ilang taon nga lang ang nakalipas. Makatwiran ang batas o hindi? Maraming ganun, mga kapatid. At nakakalungkot kahit sa simbahan natin minsan, ganun. Pinupunan natin yung iba sa paglabag nila sa kautusan ng Diyos. Pero nagiging harsh naman tayo. Pag nagiging harsh tayo, nagiging judgmental tayo sa ating kapwa, ano nilalabag natin kautusan? Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Diba? Utos din yun eh. Kapag nagiging marahas tayo dahil lamang sa kasalanan na nakamit ng isang tao. Kasi sa atin, sa tingin natin, nagiging makasalanan siya sa Diyos. Mapupunta siya sa impyerno. Nagiging harsh tayo. Saan ang pag-ibig?
nakakala kasi ng mga Pariseo at Eskriba na yung pagsunod nila sa panuntunan, kautusan, kaugalian, ay napapanatili nila ang pagiging malinis at banal. Nagiging mas pabor sila sa mata ng Diyos. Kaya kahit pagtulong sa mga may sakit, lalo na doon sa mga may ketong, mga ketongin, ay sinasantabi na lamang nila, mapanatili lamang nila yung kanilang kabanalan. Naalala niyo yung talinghaga tungkol sa mabuting Samaritano? Naalala niyo yung kwento na yun? Merong isang tao, Hudyo, no, na tinambangan doon sa isang daanan na karaniwang dinadaanan ng mga Levita, ng mga pari, ng mga Pariseo. Tinambangan siya at tinakawan, tapos binugbog, halos maghingalo yung kanyang buhay. Dumaan yung Levita, hindi pinansin. Dumaan yung Pariseo, hindi pinansin. Nung dumaan yung Samaritano, pinalalayan niya, tinulungan niya, pinagamot niya hanggang siya yung lumakas, siya yung nagbayad ng lahat ng kailangan ng taong iyon para siya ay gumaling. Sino ang mabuti doon? Yung Samaritano. Kaya nga mabuting Samaritano. Pero alam niyo ba, yung mga Samaritano, kaaway yan ng mga Hudyo. Hindi lubos maisip ng mga tao na yung kanilang kaaway pa, yung tutulong. Pero yung Pariseo, yung Levita, yung pari, na sila dapat yung unang-unang mapakakitaan ng pag-ibig ng Diyos, sila yung hindi. Alam niyo bakit di tumulong? Dahil din sa cleansing ritual. Hindi sila pwedeng marumihan. Duguan yung tao. Pag umawak sila, magkakaroon sila ng dugo, magiging marumi sila. Maliligo na naman sila. Di ba dahil sa kautusan na babaliwala yung iba pang utos, yung mas mahalagang utusan. Kaya pagkatapos ng pagkikipagtalo ni Jesus sa mga Pariseo at Eskriba, pinalapit ng mga tao at sinabi, hindi magiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito. Sinasabi lamang ni Jesus na ang pagsunod sa Kanya, following Jesus means getting hands dirty and serving others, especially those who are cast aside of the world. Ang pagsunod kay Jesus, hindi laging malinis. Marurumihan ang iyong kamay. Pero hindi ibig sabihin nun, huwag ka na maghugas ng kamay. Ibig sabihin lang nun, kailangan mong magtrabaho. Kailangan mong sundin ang utos ng Panginoon sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dinagdag pa niya, sapagkat sa loob ng puso ng tao, nagmumula ang masamang isipang nag-uudyok sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mangayon niya, mag-imbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kalayan, pagkaigit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Paano nagiging marumi ang tao? Sa kanyang kalooban. Hindi sa pamamagitan ng paghuhugas ng kamay panlinis yun. Nagiging marumi ang tao sa kanyang kalooban, hindi kapag marumi yung kanyang kamay o kapag hindi siya naligo. Nagiging marumi ang kalooban ng tao kapag siya ay hindi nagiging makatuwiran. Walang pag-ibig sa Diyos at sa kanyang kapwa.
Kaya tandaan natin mga kapatid, kung ano ang nagpaparumi sa tao. Ano ang pinapahalagaan ng Diyos? Hindi yung ating physical na katawan. Though mahalaga rin yun, pero ang pinaka-importante sa Diyos, kung ano yung nilalaman ng ating mga puso. At malalaman natin kung ano yung nilalaman ng ating puso kapag kung ano na yung lumalabas sa ating bibig, sa ating mga kinikilos. Kasi nanggagaling yun sa puso, sa kalooban ng tao. Tandaan natin mga kapatid, na ang pagsunod sa kautusan ay may kaakibat sa atin ng social responsibility. Sabihin niyo, social responsibility. Social responsibility. Mahalaga ang mga panuntunan at kasanayan kung ito ay tumutulong sa paglago ng ating pakikitungo sa ating kapwa. Ang mga aral at panuntunan ng Diyos ay naririyan upang tayo ay gabayan sa ating buhay pananampalataya. Ngunit, kung ito ay nagdudulot ng divisyon o paghihiwalay natin sa iba, pagmamalaki o pagmamataas sa sarili at pagpapabaya sa mabuting pakikipag-ugnayan, nawawalan ito ng halaga. Sapagkat ang panuntunan ng Diyos ay nagmumula sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Kung ang ating pagsunod sa mga panuntunan at kautusan ay hindi nagbubunga ng pag-ibig sa ating kapwa, hindi natin lubos na uunawaan ang kalooban ng Diyos. Hindi natin nasusunod talaga ang kanyang kautusan. At ang tanging hangad lamang natin ay ang pagsilbihan ng ating mga sarili. Kaya sa muling pagharap natin sa ating responsibilidad, sa muling pagharap natin sa kasalukuyang kalagayan, ating isa-isip at isa-puso na ang ating pagsunod sa mga batas o panuntunan ay hindi para lamang sa kapakanan ng ating sarili, kundi maging sa iba din. Tandaan po natin yung mga kapatid. At sa pagdiriwang natin ng Christian Education Month, mahalaga ang pagpapalago natin sa pamamagitan ng Christian education. Hindi natin malalaman ang layunin o nais ng Diyos, ang kanyang mga aral, kung hindi tayo mag-aaral. Amen po ba? Amen. Sumayin niyo ang pagpapala ng Diyos. Amen.